Si engineer naman, may tawag. Oh. Tuloy po tayo. Ang oras po ay alas 4:35. 34, sorry. Engineer, magandang hapon. Ay, magandang hapon. Engineer, napakadami namin bisita rito. Sana nasa ka ba ngayon? Nandito ako ngayon. Nandito kami sa Cebu City. Katatapos lang ganapin yung National Convention ng Bagong Nampak. Alam mo, diba, nakwento ko yung National Master Plumber Association of the Philippines. Merong konting problema sa leadership. Parang humihingal ka pa, engineer. Oo, medyo natutuwa kasi ako at natapos na. At ang balita, kasamang dami. Nalaos ka to. Nandiyan ka ba? Dito. Mga nandyan, nakikita. At lahat ng tagapakinig, magandang hapon. Ikaw, napunta ka lang na Cebu, iniwan mo na ako. Katatapos lang yung National Assembly namin sa National Master Plumbers Association of the Philippines. Ginanap dito sa Crown Regency, dito sa Cebu City, sa Guadalupe. At alam nyo, ang yung lingkod, napiling bilang pambansang Pangulo. Dagdagan yung ating tungkulin, paglilingkod sa ating mga kapatid na plumbing engineers, plumbers. Tinatanggap natin yung challenge dahil alam kong kailangan nila yung tulong natin. At malakas din, maganda rin naman ang suporta ng mga kasamahan ko sa Quezon City Chapter na pinamumunuhan ni Colonel June Camilet. At of course, yung Cebu City Chapter na host dito, si Architect Chris Jong. Kaya napakagandang nangyari at historical talaga. At of course, nandun din yung Cavite Chapter, Manila Chapter, yung mga Bacolod, Mindanao, Davao, all over the Philippines. Andito lahat yung mga ating mga sumusuportang mga master plumbers, no? Pumirma sila ng manifesto of support sa ginanap na National Assembly na ito. At, yun nga, at nakita natin na very successful, no? Sa may pamalitan natin sa lahat ng mga plumbing engineers and plumbers ng buong Pilipinas at buong mundo sa Pilipinas na maasahan nila ang ating paglilingkod, pagtulong sa bagong adikain ng NAMPAC. I-announce ko lang kasamang Dan, may paski na sa darating na Mayo 19 at 20, Mayo, sa Tagaytay gaganapin namin yung Luzon Conference. Kaya iniimbitahan natin lahat ng mga plumbing practitioners dito sa event nito. Pasensya na lang at hindi ako makasama ngayon dyan, mga kasama. Okay lang. Pero inyong lingkod sa ating mga adikain, ating mga pagsuporta, ating programa ay nandyan. At nandyan na pala natin yung bigay ng Nobelinon. Hindi ko lang naisip. Okay lang. Sige, no problem, partner. Okay. Maraming salamat mga kasama ang kasamang Dan at Paski at lahat ng mga bisita dyan at si John Carlos at saka Pamil at saka si Nonong. Nanong, kabalyero. So, sige, mag-enjoy ka dyan, engineer. Parang bakasyon na rin. Sige. Kailan uwi mo? Katoto? Mamayang gabi. Okay. Salamat, partner. Engineer, thank you. Okay, salamat. Mag-uwi ka na isa, katoto. Okay. Pasukin naman natin si Mika, yung anak ni Dr. Ortega. Buhay pa ba yung kaso? Hello. Good afternoon, Mika. Thank you at pinagbibigyan mo yung aming na makatawag ka. Kasi yung text mo sa akin noong March 7, sabi ko nga ngayon kung sana i-discuss, no? Pero naunahan mo ng tawag. Anyway, ikaw na rin siguro kung ano yung tungkol dito. Sige, go, Mika. Dalawang buwan na po, simula nung submitted for resolution yung kaso nga ni Daddy, yung pagpatay dito kay Doc Jerry Ortega, dito po sa Department of Justice. So, yung pamilya po namin, parang alarma kami at bakit ganun katagal at wala pa rin silang resolution, hindi pa rin nila nilalabas. Kaya nga po, nung March 7 po, ay lumabas po kami sa isang press conference sa Palawan at iniudyok po namin si President Noynoy at particularly si Secretary Laila Dela. Saka si Claro Arellano, ito yung Prosecutor General, no? Prosecutor General Claro Arellano. Sana po, gawa nila ng paraan na kapabilis yung paglabas ng, yung this time naman, sana hindi lang basta lumabas, pero sana naman yung decision, yung resolution ay ayon sa
justice. So, ayaw Oo. Actually, tama may pinupunto mo, no? Just sa text mo na, kung napapabilis nga nila yung mga katulad ng kaso ni GMA, no? Kaso ni Ben Abalos, di ba? Eh siguro naman may pwede rin itong pabilisin, di ba? Kasi overwhelming nga yung sinasabi mo, evidence against do sa mastermind, sa mga kasamahan. So kasama ang dasal namin, Mika, dito sa iyong mga pinaglalaban at sana ay makamtan mo yung maagang kalutasan nitong ng daddy mo. So ano ba, may gusto ka bang sabihin? Sa ngayon po, yun lang po talaga. Sana nga po, pati yung mga tao po na may malasakit, yung isa po pwede nilang gawin ay magsulat sa Department of Justice. Pwede naman po nilang malaman kung paano susulatan ito sa website. Meron sila www.poj.gov.ph. So baka next week, lentily, ma-discuss din namin ito, kung sakali, para medyo baka sakalin may nakikinig, no? Sa DOJ ay mapukpok natin ng konti dahil marami, no? Hindi lang naman itong mga kaso mo, may actually pati yung kaso no sa Ampatuan. Medyo isipin mo na ospital na, walang bantay, no? Eh dati samantalang lahat ng kapulisan nagbabantay rito papunta sa hearing. So hindi dapat maging rin tayo alerto at minsan nalilinga tayo kung ano na nangyayari. Sige, salamat sa tawag mong, Mika, no? Medyo kinakapos lang kami ng panahon niyon. Pero sa susunod na pagtawag mo, medyo haba-habaan pa natin diskusyon, ano? Sige, thank you. Maraming salamat. Okay. Ayan po si yan po si Mika, no? Ortega, anak po ng dating yung namatay na si Dr. Jerry Ortega. Okay, partner. Oo, pero pinatatagal talaga. 2 months na after nung nag-ano ulit. Last year yan, di ba? Oo, binuksan uli yung kaso. Pero wala pa rin resolution. Samantalang talagang yung ebidensya talagang malinaw na malinaw. Parang biskonde. Oo, hindi nga natin alam kung bakit, di ba? So, okay. Medyo paspasan, no, partner, no? Ito pa. Okay, tanungin mo natin si James, Brother James. Ito bang ito si Brother James kasi ito matagal namin kasama. Pero bukod sa artist ito, no? Magaling mag-drawing yan, yung gumagawa ng comics. Hindi niyo natatanong yung panahon ni Pasky, hindi niya tatanong kailan ko lang nalaman. Si partner Pasky, ito pala si Serex. Siya pala yung Seres, ngayon ko lang nalaman, kaya pala, hindi ako tataka kung bakit. Kaya naisa si James. Ito isa naka-influensya sa akin, no? So, ikaw pala nagdo-drawing ng Seres ng araw. Ito kaya magka-partner. Ngayon, nasa Pungsoy business siya, no? Hindi lang business, marami siyang kaibigan, katulad ko kanina. Medyo inaya ko sa bahay, mag-lunch, kaso tinanggihan naman yung handa ko. At pinatingnan ko kung ano yung... Alayat ang gulay, kaya... Maraming hindi kasi naniniwala basta-basta sa Pungsoy, Kasi noong una, ang Pungsoy sabi niya, ay, sa demonyo yan. Hindi yan. Dako naniniwala ka sa Panginoon, hindi ka dapat maniwala sa Pungsoy. Ano ba masasabi mo rito, Brother James? Pero ito po ay very scientific. At nung unang panahon pa, nung panahon ni Noah, at ginawa niya yung Noah's Ark. Ito po ay parang may mga direksyon galing sa Diyos kung kailan uumpisahan yung sukat ng kahoy, pati yung mga compartment na ginawa dun sa arko. Kaya nga nung isinakay yung mga mababangis na hayop, walang nag-away O dapat nagkakagulo yun doon, di ba? Kasi survival. Isipin mo, ilang tao lang, baka sila nilapa rin. Dapat yung pamilya ni Noah pero mo may tigre, million. Dapat naubos na. At saka, ibig sabihin, nakapungsoy kasi mismo yung arko, kaya nagkaroon ng harmony. Kasi ang pungsoy, harmony, lalo na sa bahay. Kaya doon sa mga mag-asawang hindi nagkakasundo, kapag nakapungsoy yung master bedroom o yung buong kabuuan ng bahay, nagiging magkaroon. Nasisira family planning. At saka meron bang cure doon sa nagloloko yung lalaki, katulad ni partner? Hindi, kasi para matigil ng bahay. Hindi, kasi sa Pungsoy, nagagawa rin paraan na
maging dominante rin yung isang lalaki, isang babae. Kung medyo mahilig sa chicks yung lalaki, kinakailangan naka-orient naman yung bahay niya doon sa babae. Para nakikinig siya doon sa asawa. Hindi ba pwede, hindi... Hindi, tanong ko lang, Katoton James. Yung kamong bahay, kaninong bahay? Ayun. Hindi kinakailangan, lahat nakapuntoy. Sa bahay ba nung kabit? Para maayos. Paano aayos yung kung nagluloko yung lalaki? Ayan, hindi, kasi kung nakapungsoy, sabihin, walang pagtatalo, walang argument. Ako isa ko sa mga advocate niyang punsoy kasi scientific nga siya, no? Kasi may ano siya sa astrology, no? Magkapatid yung astrology saka yung punsoy, eh. Saka more on ano to, mga energy, hindi ito yung tungkol sa mga espiritu, ano, energy. Paano ma-enhance yung positive chi na tinatawag. Oo, kaya Hindi, sa karanasan mo, Katoton James, yung mga nabigyan mo ng advice sa Pulsoy, malaking improvement. Malaking improvement. Successful, Oo, very successful. Kasi nga, una-una, kung negative ang pungsoy ng bahay, parang yung nagiging masakitin yung nakatira. At saka, kumbaga, medyo... Maraming madalas namamatayan. Oo, hindi. Bukod doon, parang kumikita, pero hindi rin nakakasave. at saka tama si Brother James kanina, pinag-usapan nga na. Sa construction niya yun, talagang kasama na yung ng punsoy. May subject na punsoy, eh. At saka siya, lagi siyang iniimbita ng mga architects, di ba? Para United Architects of Philippines, no? Pag natuklasan ni Katotong engineer, sasama na rin sa Cebu. Brother James, ano mo, no? Saan ba matatagpuan yung ano mo? Yung, at saka saan ka makontak? Meron po akong pinaka-office sa third floor ng Star Mall. Third floor. Nandun po ako araw-araw after lunch. Yung telephone number mo, para kung saan ka pwedeng kontakin. Worldwide, ha? Makikinig ang buong mundo sa atin. Yung cell number ko, 0919-3144-378. Ulitin mo. 0919-3144-378. So, ito po si Brother, ito tawagin natin si Brother James or Jamesky. ng aming, dito sa media, no? Okay, Rainbow, yung ating report, muna. Okay, sigaw muna tayo. Okay. Nabalitaan niyo ba kang balita ni Jose ng Itbulaga? Oh, si Jose. Rizal? Jose Rizal? Hindi, Jose Manalo ng Itbulaga. Yun nga, patuloy siyang iniintriga ngayon dahil sa pag-suspenso niya sa kanyang pangalawang asawa. Tama-tama, topic natin last week. Napanood ko yung yung show nila, na sa raw material siya, nakita ko yung video. Medyo nakakatuwa talaga. Saka punong-puno yung Araneta. Mas mapupuno ang show up dyan. Yun. Pag napanood nyo. Yun nga kay Jose, ano ba masasabi niyo mga kapatid? Kay Jose Manalo na talagang hindi siya provider ngayon. Nababalita na meron siyang another woman. Naman balita kasi naman yung yung asawa, 'di ba? Yun yung naging kaso asawa na maraming pinatalbog na cheque di USA, no? So, ano ba nangyari doon? Ano ba nangyari doon sa mga kaso na 'yon? Na-absurd patuloy na sa hindi pa naman. Patuloy. Alam ko, absurd dahil meron. So, lahat ng bagay may dahilan eh. Siguro hindi na-justify na tama yung siguro hindi na sila magkasundo, di ba? Maaari. Ayaw natin bigyan ng give the benefits of the doubt. Huwag tayong humusga at mahirap di ba? Oo nga. Hindi natin susunod na kabanata. Hindi natin alam yung punot dulo. Yun nga kay Dolphy. Yun nga, patuloy natin panalangin sa kanya. Patuloy sa paggaling. Ayon kay Shasha. Mukhang yung isang anak, na talagang medyo humihina na, no? Sabi nga, this is it. Yun ang word ng anak niya, no? Parang nandun na siguro sa dulo, no? Pero sana, mahirap naman sigurong ipa-extend pa natin kung nahihirapan na. Kasi walang posible sa Diyos. Di ba? Ayun nga, show up! Ang bagong game show ng Bayan Abangan. Tuwing 11 to 12:30, Sunday po yan sa NBN po Channel 4 po. Okay, salamat Rainbow! At nakarating ka ng pasukin natin sa ating field reporter, si Dilo.